ospital, hindi daw totoo. Ha? Ang sabi pa ni Rudy Antonino, naloko tayo ng matanda na yan, nabunol tayo, palagi natin binoboto sa Gapan. Magturo daw ako ng kahit na isa na pinagamot ko sa ospital na pinagagawa dyan. Rudy Antonino, hindi ka na nahiya. Sino pagagamot mo doon? Hindi pa nga tapos. Pag natapos, gusto mo, ikaw ay pagagamot kita. Pambira ka naman. Halimbawa, sa bahay mo, may nakatira, 10 kayo doon. 10 sako ng bigas sa 50 kilo. Pwede na ba yun? Kulang pa. Kumusta po kayo? O, Kapitan Bart, kumusta ka? Ano, balita po, kumusta na kayo? Oy, sabi kanina ni Consel Tarat, lahat daw kayo nakangiti. Alam nyo, dapat po ngayong oras na to, nasa San Antonio ko, tapos satakbo kami na Pangbuan. Kaya lang, gusto ko din kayong makausap. Kasi alam nyo kasi, gusto ko lang na itanong sa inyo, dito po ba sa Gapan, hindi ba tayo malaya? Dito ba sa Gapan may nananakot? O sinasabi kasi ni Aling Bebe, yung kandidatong mayor na lumabang kay Mayor Joy, tinatakot daw namin kayo dito sa Gapan, hindi daw malaya ang mga taga-Gapan. Yung anak naman niya, si Doktora, ang sinasabi naman ng asawa niya pag nasa ibang lugar, hindi daw totoong mabait ako. Kahit daw ipagtanong sa lungsod ng Gapan, ako daw po ay walang hiya. Pagka daw lasing ako, nananampal daw po ako ng mga tao. Alam niyo naman lahat na ako po'y walang bisyo. Alam niyo lahat na ako'y hindi naninigarilyo, hindi uminom ng alak. Ganun po silang manira. Tingnan niyo nga, sa Gapan na lang ngayon. Pag-usapan natin yung kalagayan niyo ngayon. Dati-dati, nagdidigi ng bigas, ang Kapitolyo, yung kalahating sako, yung 25 kilos, iniiwan sa bahay niyo. Ano ginagawa ngayon sa kahilingan ng pamilya na Natividad? Dinadala sa mga gym. Ano nangyari? Naperwisyo kayo. Anong perwisyo ginawa sa inyo ng pamilya na Natividad na yan? Napasaheros na kayo, nag-tricycle pa kayo, napagod pa kayo, naghintay kayo ng 5 oras para manira. Tama ba yun? Alala na ibigay sa inyong tulong, pinirwisyo pa kayo. Tapos maninira ng maninira. Sa totoo lang po, hindi ko na dapat ipaliwanag sa inyo kung ang kalagayan natin nung panahon nila at nung panahon namin nila Mayor Joy. Kayo po mismo alam niya na yan. Bago wag kayong mag-alala, kasi po, nag-uusap kami nila Mayor Joy, nila Vice Mayor Lotto, ng mga konsyal, may gagawin kami. Hintayin lang natin silang matapos na manira ng manira. Ang gagawin naman namin, lahat ng bahay nyo, lilista namin. Bawat bahay nyo, kung ilan ang nakatira, tigi-tigi isang sako ng bigas, 50 kilos! Halimbawa, sa bahay mo, may nakatira, 10 kayo doon, 10 sako ng bigas sa 50 kilos. Pwede na ba yan? Kulang pa! Lalagyan pa natin ng pambili ng ulam yan. Di ba? Ayan na naman. Maninira na naman. Sasabihin, hindi totoo. Kung hindi totoo, problema na namin yun. Kung hindi totoo, isa lang sasabihin ko, mamatay kayo sa inggit! Tingnan mo nga yung mukha ng mga tao dito. Ito ba ang tinatakot namin? Ito ba yung sinasabi nilang hindi malaya? Palibhasa po. Palibhasa. Hindi nila alam ang nangyayari sa lungsod ng Gapan. Palibhasa, wala silang pakialam sa atin. Palibhasa, nasanay sila, nalalabas lang sila kapag panahon ng eleksyon. Di ba? Sasabihin po nila, dati, yung si Joy daw, napakabata, ba daw ilalaban? Sa totoo lang po, pag kinakansawan ako na, ikaw po yan binili mo sinyo sa akin, binili mo 700. Ngayon, 3,000 binigay sa akin may kapilihan, hindi po ba? Ibig sabihin nun, nasa mabuting kamay ang lungsod ng Gapan. Ganoon lang po yun.
Sasabihin nila, yung pong ospital, hindi daw totoo. Ha? Ang sabi pa ni Rudy Antonino, naloko tayo ng matanda na yan, nabunol tayo, palagi natin binoboto sa Gapan. Magturo daw ako ng kahit na isa na pinagamot ko sa ospital na pinagagawa dyan. Rudy Antonino, hindi ka na nahiya. Sino pagagamot mo doon? Eh, hindi pa nga tapos. Pag natapos, gusto mo, ikaw ipagagamot kita. Pambira ka naman. Eh, wala. Ako po, ayaw namin na kayo magkasakit, pero bakit may ospital? Para pag may ospital, lahat po ng mga tao, wala nang mangungutang, walang magsasanla, walang lalapit sa politiko. Kaya lang, hindi pwede magpagamot si Antonino doon. Hindi po rehabilitasyon ang ospital na yan. Para yan sa mga may karamdaman, hindi ka dapat sa ospital na yan, Rudy Antonino. Hindi po ba? Ang tagal natin siyang tinulungan. Saksi kayong lahat. Sinasabi pa sa bayan ng Cabiao. Now, hindi ko daw namin sila tinulungan kahit minsan. Saksi po kayo kung paano tulong ginagawa ng pamilya namin kay Antonino. Sinasabi pa sa bayan ng Cabiao na dapat daw po tambakan ako sa Cabiao ng 20,000 na boto, 20,000 boto. Hindi na siya nahiya sa Cabiao sa magsasalita. Sasabihin niya sa Cabiao yon. Nakakalimutan ni Rudy Antonino, mayroon siyang sinira na haligi ng tahanan sa Cabiao. May inagaw siyang ilaw ng tahanan, tinanggal niya sa bukilya at dinala niya sa langla sa bayan ng Hain. Tapos doon sa magsasalita, isa lang po ang sisiguraduhin ko sa inyo. Sa Mayo 12, 100% Congressman po uli, si Emmy Pascual. Tandaan mo niya! Sige naman po ang katuwiran ko palagi eh. Hindi po habang panahon na kami ang nakaupo. Darating po ang panahon, may iba namang tatayo dito bilang congressman, bago, mga bata, pero hindi po pamilya na abilidad. Mahirap pong kainin yung isinukan na natin. Tingnan po ninyo, kayo, para na po namin kayong mga magulang. Gaano po kagulo sa atin noon? Nakakahiya. Patayan, droga, madilim, madumi. Pag sinabi yung bayan natin, takot ang mga tao. Ngayon po, mag-abot kayo, punta kayo sa airport, sabihin nyo, tagagapan kayo. Yung mga taga-immigration, iba tingin sa atin. Magpunta kayo sa ibang bayan, pag naalaman tagagapan tayo, iba pagtingin sa atin. At aminin natin, kapag binanggit ang lalawigan ng Nueva Ecija, ang naiisip, lungsod ng Gapan. At proud ako na ako ay naging batang Gapan. Pinagmamanay ko po yan. Ako, yun lang po at gusto kong ipaalala sa inyong lahat na andito po ako, andito ang aming pamilya, andito ang kasama namin. Andito po kami, hindi kapag panahon lang ng politika. Andito po kami sa lahat ng panahon ng buhay natin dito sa lungsod ng Gapan. Alam po ng Panginoon Diyos, mahal na mahal po namin kayo. Maraming po salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po.